So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga, mga minamahal. Sumakit na naman yung ulo ko dito kay Kibuloy. Meron siyang demand. Demanding kasi demanding yung lolo ninyo. So, demanding itong si Pastor. Meron siyang kondisyon, mga minamahal. Binigyan niya ang presidente ng kondisyon para po siya ay sumuko. So, susuko lamang siya pag sinunod ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, itong kondisyon na gusto niya. Alam nyo, ngayon lang talaga ako nakakita, mga minamahal, ng isang kriminal, isang pugante na pala desisyon sa buhay. Hindi, mga minamahal, pala desisyon talaga. Kasi siya yung nagdi-demand Siya yung may gusto. Gusto sundin yung gusto niya. Pag sinunod ng pamahalaan, ng gobyerno, yung gusto mo, hindi na yan magiging fair sa ibang mga akusado din. Sa ibang mga kriminal. Sasabihin nila, susuko din ako kapag sinunod ng gobyerno yung gusto ko. Si Kibuloy nga, sinunod yung gusto Tapos kami, hindi. Di ba magiging ganun, mga minamahal? Alam niyo, wala talagang sentido kung nito si Kibuloy, no? Pati yung lawyer niya. Kung sa bagay, lawyer ni Kibuloy yung si Torrio. So, wala talaga siyang ibang gagawin kundi i-defend yung kanyang kliyente kahit yung nasasakdal ay maling-mali. Diba? So, ngayon, anniversary ng KOJC, hindi ka magpapakita? Yun ba yun? Naku, hinahanap ka Kibuloy ng ng mga kabaro mo. Ba't di ka magpakita? Show up! Gumawa ka ng himala. So, anyway, ito mga minamahal. Ay, basahin natin tong sinabi ni Torrio. August 29 pa pala to. Sabi niya, may threat daw sa buhay ni Pastor. Ano threat na naman yan? Sino ba yung gustong tumigibumbum dito kay Kibuloy? Walang gustong mamatay si Kibuloy. Makulong madami, oo. Yun yung totoo kasi gusto namin pagbayarin itong si Kibuloy sa kanyang mga ginawang kasalanan. Pag tigok na si Kibuloy, hindi niya na mapagbabayaran ng kanyang mga kasalanan. Hindi na siya magdudusa. 'Di ba? So, mas madami yung gustong makita si Kibuloy ng buhay at pagbayaran yung kanyang ginawang kasamaan. Sino ba yung nagtetret sa buhay ni Kibs? Sino ba? Or baka gawa-gawa nyo lang yan para panindigan na ayaw talagang sumuko ni Kibuloy. Pwedeng ganun 'Di ba, mga minamahal? Sabi dito, may extraordinary rendisyon na dadalhin siya sa Amerika without him proving his innocence here in the country. Kasi ganito, mga minamahal, ang pinuporsyon ni Torrio na gusto ni Kibuloy linisin muna ang pangalan niya dito sa Pilipinas kung sakaling dadalhin siya sa Amerika. Alam nyo, mga minamahal, paulit-ulit ng sinabi ni PBBM, in all fairness, gagawin niya ang lahat ng paraan para maging balanse ang kaso ni Kibuloy. Bakit hindi na lang yun yung panghawakan ninyo? Hindi yung request ninyo na gustong igarantiya na ito, yung kondisyon dito ito yung kondisyon. Kaya nag-request si Pastor na magpirma sana ng written declaration si Presidente Marcos. Yan yung demand niya. Demanding siya, mga minamahal, na dapat daw pumirma, gumawa ng kasulatan, written declaration, itong si PBBM na hindi dadalhin ng Amerika itong si Kibuloy. Kasi alam nyo naman, mga minamahal, na itong si Kibuloy ay wanted po. Most FBI wanted list. Federal Bureau of Investigation wanted list sa kasong human trafficking, sexual trafficking, coercion, bulk cash smuggling, basta madami. So ngayon, ang request ni Kibuloy, gumawa ng written declaration, itong ating Pangulo na kahit anong mangyari, never siyang isusurrender sa Amerika. Mga minamahal, hindi pwede yun. Kasi in all fairness, mga minamahal, si Kibuloy may kaso sa FBI. May kaso din si Kibuloy sa bansang Pilipinas. We do not know kung ano yung mapag-uusapan ng DOJ, ng batas ng Pilipinas, dito sa Amerika. Kasi hinahabol itong si Kibuloy, pinag-aagawan. Hindi ng mga babae bagkus ng mga kulungan. 'Di ba? Pinag-aagawan ng Davao prosecutor, pinag-aagawan ng Regional Trial Court sa Pasig, pinag-aagawan doon sa FBI, inaagaw sa Senado, pinag-aagawan itong si Kibuloy.
Pinag-aagawan siya para mapanagot yung kanyang kasalanan. So mga minamahal, hindi pwedeng ipangako yan ng ating presidente na gagawa siya ng written declaration, na hindi siya isusuko. So, how about yung ibang mga kriminal na mga pugante din katulad niya? O, pag sinabing, si Kibuloy nga, pinagbigyan nyo, kami pa kaya? Di ba mga minamahal, hindi pwedeng ganun. At saka, kung isusuko ka man sa Amerika, bakit hindi? May kasalanan ka. FBI most wanted list ka, bakit hindi? Di ba mga minamahal, nagagets ninyo? Bakit hindi kayo susuko? Most wanted list ka doon. Di ba? Pero panghawakan nyo na lang, itong sinabi ng ating Pangulo na bibigyan kayo ng patas na laban. Di ba? Napakasimple. Sabi niya pa dito, pati ang DOJ, PNP head, na hindi siya ipapadala sa Amerika at saka hindi makikialam ang Amerika dito at susurrender siya. So mga minamahal, ito yung kondisyon niya. Kapag gumawa ng written declaration, itong ating presidente, itong ating DOJ, itong ating Philippine National Police, na hindi siya isusuko sa Amerika, saka lamang siya susuko. Saka lamang siya magpapakita. Anak ng yawa, mga minamahal, kung hindi ka ba talagang nagiinit yung dugo ko dito kay Kibuloy, no? Nagiinit talaga. Dati ini-insist ninyo, dismiss na yung kaso. Ngayon naman, ini-insist ninyo, written declaration. Ano ba talaga yung gusto ninyo? Hindi mga minamahal, ang sabi nito yon, itong kaso ni Kibuloy is dismissed na daw, 2017 pa. Oo, dismiss siya 2017. Pero, hindi doon nagtapos yung kaso. Hinabla sa DOJ. Nagkaroon ng petition for review. Ang nangyari, syempre, presidente noon si former President Duterte, pinaupo yung kaso. Hindi naggalaw nung panahon niya. Hindi naggalaw. Kahit nga sa panahon ni PBBM, 2 years na hindi naggalaw. Nabuksan lamang po ito dahil sa mga nagreklamo sa himpilan ni Senator Risa Ontiveros. Nung sinabi ng mga akusado, ng mga complainant, na sila po ay naghain ng petition for review sa DOJ, nagulat si Remulla. Ang sabi ni Remulla, titingnan natin at pag-aaralan natin. Nung pinag-aralan yung kaso, merong nakitang probable cause. So meaning, yung naging desisyon noong 2017, void na siya. Kasi nagkaroon na ng probable cause, nakitaan na ng probable cause eh. Hindi na po valid, expired na yung decision noong 2017 kasi nakitaan na po ng probable cause. Kaya siya pinapa-aresto ng Regional Trial Court at ng Davao City Prosecutor mismo. 'Di ba, mga minamahal? See? Tapos, yun yung sinasalsal nila noon, tapos ngayon, written declaration na. Ang titilok naman ninyo. Kakapal naman ang mukha ninyo. Saan kayo nakakahugot ng kapal ng mukha? Sabi pa dito, hindi po ginawa yun. Unreasonable ba na request yun? Hindi po, kasi citizen siya ng Republika ng Pilipinas at may karapatan siya sa pursuant to social contract, theory na isurrender namin ang karapatan doon sa gobyerno at ang gobyerno ang magpoprotekta sa amin. Pinoprotektahan kayo ng gobyerno. Kaya nga, sabi ng ating presidente, gagawin niyang balanse ang magiging husga ng Pilipinas dito sa pugante na si Kibuloy. Pero hindi niya magagarantiya ang request ni Kibuloy. Sinabi na yan, mga minamahal, ng ating presidente. If I'm not mistaken, April pa yun eh. Basta sinabi yun ng ating presidente, hahanapin ko na lang yung article na yun at ipapakita ko sa inyo ulit, mga minamahal. Hindi pwede yung ganun na susuko ka na lang once na may kondisyon. Para mas malinaw, mga minamahal, ito, panoodin natin. Kaloka. Samantala na mataan ng presensya ng mga pulis sa iba pang ari-arian ni Apollo Kibuloy sa Davao City, ayon po yan sa Kingdom of Jesus Christ. Inihayag naman ng KOJC kung bakit hindi sumusuko si Pastor Kibuloy. Nagbabalita at nagseservisyo sa Davao City si Ernel Tocto. Ernel. Jonathan Mengoto, ayon sa Kingdom of Jesus Christ ay mayroong presensya ng mga pulis sa Glory Mountain at Prayer Mountain na pagmamayari pa rin ng simbahan sa barangay Tamayong dito sa lungsod. Ayon kay Attorney Israelito Torion, Chief Legal Counsel ng KOJC, hindi naman pumasok ang mga pulis at sa labas lang nagsagawa ng inspeksyon. Umaasa naman si Torion na wala ng operations na ipatutupad doon.
Una nang sinabi ni Police Regional Office 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III na may panahon din para sa paghanap sa mga akusado sa iba pang ari-arian ng simbahan. Iginit naman ni Torion na ang patuloy na ang random search sa loob ng KOJC at sa Jose Maria College ay illegal. Isa umanong paglabag sa karapatan ng JMC ang umano'y patuloy na drilling sa basement ng paaralan. Anya, hindi magiging basihan ang heartbeat ng isang tao para magsagawa ng operasyon kaya tinawag niya itong fishing expedition. Pinabulaanan naman ng KOJC ang ilang report gaya ng tunnel mula sa compound patungo sa hangar at ang umano'y sex layers sa loob. Ayon naman kay Torion, hindi susuko si Kibuloy hanggat walang kasiguraduhan mula sa gobyernong ito na hindi ito isa sa ilalim sa extraordinary rendition sa Amerika. Anya, nag-request na siya dati kaya Pangulong Marcos Jr. ng written declaration pero wala pa umanong tugon ito. Kaserbisyo mo sa Davao, Colonel Tokmo para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Okay. So, hindi talaga siya susuko not unless gumawa ng written declaration itong ating presidente. Hindi po pwede yun, mga minamahal. Hindi po pwede mag-request ang isang kriminal ng ganun at susundin ng ating presidente. Ano yung tingin nyo sa ating Pangulo? Tuta, aso, sunod-sunuran? Hindi ganun. Presidente siya ng bansang Pilipinas and we all know na ginagawa niya to para sa ikabubuti ng ating bayan. Hindi pwedeng magre-request ka na lang tapos igagarantiya. Ano yun? Dapat ikaw na lang yung nagpresidente. Diba? Dapat ikaw na lang yung nagpresidente kung ganun lang din yung trabaho mo. Huwag ganun. Pangit yun. Hindi tamang pag-uugali yun. Grabe na to, mga minamahal. Kasi napipil nila na malapit nang mahanap talaga itong si Kibuloy. Kaya pinupursyo nila ang ating gobyerno na gumawa ng hakbang, na gumawa ng written declaration para sumuko na si Kibuloy. Kasi si Kibuloy na mismo nagsabi, di ba, susuko siya if may written declaration ang ating Pangulo. So, nag-request na sila kasi alam nila na malapit nang mahuli, mga minamahal. Ganun yun. Ganun yun, mga minamahal. Di ba? Huwag PBBM. Huwag mong gawin. Ginagawa ka lang tanga ng KOJC. Pag ginawa mo yan, magagalit yung taong bayan sa'yo kasi hindi tama yung ginagawa nila Kibuloy. Na ginagawa kang tuta, sunod-sunuran, aso. Hindi pwede yun. Pangit yun na pag-uugali. Diba? Anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.